Yan, hello po, hi po. So we're just waiting for others to join. Malinaw po ba? So may binili akong bagong parang AirPods. Mura lang to. From ano na. Pero sine-check ko lang kung malinaw. Malinaw po ba yung audio? Kasi sabi dito may noise reduction daw to eh. Sabi yan. So, hi hi. Ayan, pakicheck na lang kung malinaw po yung audio natin. No? Pero again, our topic right now is Psalms 116 verse 1 to 2. Ayan. Malinaw ba, Sifa? Malinaw ba? Malinaw. Hello, hello. Check, check, check. So, ano po tayo, isa sa tech improvement natin, no? So, malinaw, malinaw. Ayan. Walang naririnig na, ayan, paki-repost po mga kapatid, please. Repost this. Paki-share na rin doon sa group chat natin. So, tayo po ngayon ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon, no? Eh, wait lang po ah. So, yun, salamat po sa nakibahagi po sa Yellow Basket for a cause natin kagabi. So, ano siya, 398. So, 398 pesos po yung ating mga naipon from the Yellow Basket na. So, lahat po yun ay napunta na po sa kapatid nating si Andy, no? Sa anak ni Ate Angel na si Andy. So, ayun, salamat po. At the same time, nakumpleto na natin yung kailangan niya. Amen! So, ayun po, no? At least, sabi ko nga, ang maganda kasi doon, nagka-Bible pa kayo. No, pero again, minsanan lang natin gagawin yun kasi nga hindi naman talaga yun yung purpose natin, no? So again, ang purpose pa rin natin, lumago. Amen? Pwede mo bang i-comment dyan, lumago? At talagang maging maayos tayo. No? Kaya sana hindi nasira algorithm natin doon. Titingnan ko rin, baka naka-yellow basket pa to, ha? Walang yellow basket. Walang, walang yellow basket, ha? So, ayan, Psalms 116, 1 to 2, the reason to love the Lord. Ayan. Ngayon natin malalaman ano ba ang rason para lumago sa Panginoon. Bakit kailangan mong mahalin ang Panginoon? Amen. Yan, paki-like naman, paki-share, no? Ah, wait lang. Paano ko ba ito share sa Messenger? Pero anyway, sana nandito lahat. No, sana pa-share po, sabihin niyo po, start na rin tayo. And matanong ko po, nabasa niyo po ba yung transparency natin sa group chat kanina? Pwede po ba? Kasi hindi kayo nagre-react dun eh. Hindi ko kasi alam kapatid ko sino yung mga nakabasa. Pwede ba taas kamay ng mga nakabasa? Ayan, salamat sa Panginoon, no? Kasi ang dami nating, ang dami po nating, nagulat ako, ganun na pala kalaki yung mga tinutulungan natin kahit maliit, maliit lang, no? Pero actually, magsisend din ako ng appreciation letter, no? Kasi gusto kong pasalamatan personally lahat talaga ng nakatuwang ko sa ministry, no? Salamat po sa Panginoon. Amen. So, kaya ayun, pero ngayon pa lang, kung nandito ka na, thank you na kagad. Amen. Kasi sa totoo lang po, iyak na iyak po si Ate Angel, no? Sabi niya, kausap ko siya kanina. May pasabi pa siya, totoo ba to? Oo, ganun ba? Wala si andito ba Ate Angel? Wala eh, kasi nag-asikaso siya ng guarantee letter ng anak niya. Sabi ko, totoo ba? Totoo ba to? So, salamat sa Panginoon. Imagine mo, naging pagpapala tayo sa iba. Amen. Palakpakan naman natin si Lord doon. Hallelujah. Ayan, Psalms 116, 1 to 2. The reason to love the Lord, no? Again, July is youth month then. So, kayo mga youth dyan, God bless you, no? Sana mag-stay din kayo, no? So, pati yung mga youth in the heart. Hanggat wala. Hello din. Eh, no, paki-share po, paki-repost na lang po to. Parang awa nyo na, tulungan nyo na po ako. Please. At kung hindi pa po kayo naka-follow, please follow na po. No? At the same time, kapatid, salamat din po sa mga nag-heart me. No? Ito lang talaga hinihingi ko, no, yung fan club natin. So, kahit itong fan club lang, kasi itong fan club ang nakakabuo ng algorithm. No? So, ayun po, kahit yun lang. Thank you. Ay, thank you po sa nag-follow. Yes, sige. Pero malinaw po audio. Susubukan ko lang to. Hi, guys. Kasi may nakita nga ako, naka-ano to eh. Naka-clip. Pero ano to, AirPods to ha. Ano yung parang nakaganyan siya. Ayoko baka masikip.
Hi guys. Pwede na rin ako mag-ano ng ano. Ito ang mic ko pag walang noise cancellation. Ito naman ang mic ko pag meron na. Hi guys. Baka magalit sa akin yung ano, content creator na bawal palang gaya-gaya. Hindi pala tayo pwede manggaya. Sorry, sorry. Ayan, hello po. Hi po. No? Paki-share naman po, paki-repost naman. Hey, Ate Lenny, thank you. Hi, kamusta po? Baka isipin na iba, wala naman pala kwenta dyan sa live na yun. Ayoko na dyan. And hello po. Naghahanap ako ng... Ayan, kamusta po kayo? Kamusta po ang buhay-buhay? Kung nandito ka nga, pasabi nga present, kapatid. And Psalms 116 verse 1 to 2, no? Na-share niyo na ba sa group chat? Hindi ko pa kasi ma-share, eh. Wait lang. Subok. Yan, pag nag-share ako, naglalag. Kaya hindi ako pwede mag-share. Ayan, sana nandito na po kayo. Pasabi po present kung nandito na kayo. No? Psalms 116 verse 1 to 2. So, ito po devotion ko kaninang morning. At actually, first time ko mabasa to. At nagandahan talaga ako. No? So, alam, naisip na buhok natin. Yan, para kahit pa paano yung noo natin medyo hindi pa buhok ko ha. Yan, sige po. Tayo po ay mag-i-start na rin after like 5 minutes. At 3 minutes na lang, mag-start na rin tayo. So, kamusta po kayo dyan? Hi po. Sa lahat na nandito, hello. So, nag-lag ako kasi nag-share ako. Sorry talaga. So, yun, sana po nandito na kayo, no? Ayan, hallelujah. Psalms 116 verse 1 to 2, that's our topic, no? Psalms 116 verse 1 to 2. And hello po. Hi po. The reason to love the Lord. So, merong rason pala para mahalin natin ang Panginoon. Minsan kasi, parang hindi mo neglected yung pag-ibig ng Diyos, no? Minsan ganyan tao eh, kailangan ng rason para mahalin. Tama ba? Oh, ay nahuhuli yung audio. Pa-check na lang, no, kung may problema sa audio kasi tatanggalin ko na lang kung hindi po maganda. Nahuhuli po ba yung audio? Ay po. Ay, hindi naman. Okay. Ulitin mo, wala talaga tayong algo pa. Pero paki-repost na lang, no? Please. Paki-repost naman po. Repost po, ah. Sana po ma-repost nyo po. So, wait lang natin yung iba. Papunta na rin naman yun. So, ayan, again, kapatid, nagpapasalamat po ako talaga sa mga kapatid na tumulong po kay Andy, no? So, biyaya po ng Diyos talagang natulungan na natin siya at naibigay na rin natin yung pangangailangan niya. So, bagamat meron pang mga kulang, pero yung goal natin, naibigay natin, no? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. So, yun, patuloy po ako nagpapasalamat sa inyo dahil ginagamit po kayo ng Diyos, no? So, Psalms 116 verse 1 to 2. So, yun yung po yung topic natin ngayon. Psalms 116 verse 1 to 2. Psalms 116 verse 1 to 2. Yan po, please po. And sana po mag-follow po kayo. Hindi pa po nakaka-follow, please follow me back. Sana lang. Alam ko marami ding mga silent listener dyan, no? Pero please follow me po. Kung okay lang naman. Sige po, boss! Di tayo mag-start pag di kayo nakapollow. Joke lang. Ganun yung mga nagla-live selling eh. Walang discount kung walang follow. Follow back.
Ayan, Psalms 116 verse 1 to 2, kapatid. The reason to love the Lord, no? So, magandang topic to kasi kapatid ako rin. Talagang sinatagpo ko ng Diyos dito kanina, no, habang binabasa ko. Sabi ko, uy, ang ganda. Ang ganda nito. Amen. So, ready na ba? Siguro pwede na tayo mag-start, no? Wala na pong yellow basket kasi ayoko pong, ano lang po yun, kanina lang yun. Kagabi lang yun. Wala, no? Pa-check nga po. Kasi baka mamaya dahil doon nasira yung ating algorithm, eh. Pero anyway, nakatulong naman tayo sa mahirap. Amen. Sige po, no? Ayan. Sabi, ready na. Wala pong yellow basket. Wala. Uy, wala talaga, ah. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Naming Diyos na dakila at banal, nagpapasalamat po ako dahil ikaw ang Diyos na alam namin kasama namin. Kaya Lord, we declare that your power will always be upon with us, that your love, anointing, and peace will always be upon with us, Lord God. At lalong-lalo na ngayong umaga, imulat mo yung mata namin na ikaw ang Diyos na aming dapat mahalin at ito ang mga rason na dapat ka naming mahalin. Kaya Lord, salamat po in Jesus' name. Amen and hallelujah. Ayan. So kapatid, ito po yung magandang topic, no? Sino po dito umibig na? Taas nga po kami ng mga umibig na. Yan, sige nga po, taas kami yung mga umibig na. Uminin mo na yan. Umibig ka. So may mga kapatid na umibig, no? Ang sakit, umibig. Ang hirap, umibig. 'Di ba? So kung titignan mo kapatid, pag umiibig ang isang tao, lalo na yung hindi maganda ugali, sasabihin niya, dapat wala nang rason-rason kung mahal mo ako. Tama, mali. Diba? Pag sinabi na dapat mahal mo ko, ganyan. Minsan pa nga, nanghihingi sila ng mga bagay para lang sabihin na, pakita mo nga yan, para, dahil mahal kita, ganyan, ganyan. Pero kapatid, ang pag-ibig kasi, mas maigi itong ipinapakita na lang, hindi dinedemand. Amen po ba? Tama? Ang pag-ibig kapatid, mas totoo ang pag-ibig na hindi man nagsalita pero ginawa. Tama, mali? Oh, di ba? Totoo naman, di ba? Ayaw yung ano, mga broken hearted ata kayo eh. Kapatid, ang pag-ibig, mas nagiging totoo siya sa isang tao kapag ipinakita mo na lang. Hindi na kailangan ang dami mong sinabi, dami mong pinangako. Wala nang naman natupad kahit isa doon sa mga pangako mo. Tama, mali? Oh, Kuya Jerome naman. So kung titignan natin kapatid, mas maigi po. Actually, love itself is not a word lang, kundi it is an action word. Kasi kapatid, love must be committed. Amen. So pwede na pala ako maging Papa Jack, no? Pero kung, sa totoo lang kapatid, ang pag-ibig po ay action. Kung ano ang sinasabi mo, gagawin mo. Kung talagang mahal mo yan, gagawin mo. Tama? Pero kapatid, dito po sa Psalms 116, 1 to 2, ang ganda ng pagkakasulat ng salmista. Sige po, buklatin nyo na yung Bible nyo, kapatid. Di ba? Kaya kapatid, wag mong iasa yung pag-ibig mo sa tao, sa Diyos mo iasa. Kaya yan, katulad na, pinakita mo, niloko ka pa rin. Ang hirap talaga yan. Amen. Pero kapatid, tingnan mo itong Diyos na nagpapakita ng pag-ibig. Sabi ng salmista, sobrang ganda ng sinabi niya, kapatid. Nabuklat niya na, buklatin niyo. Sabi to, I love the Lord because He has heard my voice and my supplication. Because He inclined His ear to me, therefore I will call upon Him as long as I live. Grabe, no? Kung tatagalugin ko, mahal ko ang Diyos dahil narinig niya ako at binigay niya ang mga pangangailangan ko. At dahil in-incline, o kaya sa ibang salin, bend down, sa Tagalog, inilapit niya ang kanyang tenga sa akin, kaya ako ay tatawag sa kanya hanggat ako'y nabubuhay. Kapatid, sobrang linaw po sa salita ng Panginoon na nagsasabi, may ginawa ang Diyos, kaya yun ang rason niya, kaya minahal ng salmistang ito ang Panginoon. Sa ibang salin, kapatid, I think NLT version, He bent down
Kumbaga kapatid, 'di ba isang bata nanghingi sa ama, hindi lang siya nanatiling nakatayo kundi umupo siya at pinakinggan kung anong sinasabi niya. Kapatid, ito po ang pag-ibig na gustong ipakita sa iyo ng Diyos, na naririnig ka ng Diyos. Amen. The reason to love the Lord because He is the God who makes an effort to feel you His love. Amen. Para maramdaman mo ang pag-ibig na dapat mong maramdaman, ang pag-ibig na dapat mong ah, kailangan, kapatid. Kaya nga kapatid, sa totoo lang, kung titignan natin, ang Diyos hindi huminto na ibigin ka. Sabi mo nga diyan, hindi huminto na ibigin ka. Amen. Ang Diyos kapatid, hindi siya huminto na ibigin ka. Mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. At the reason why na naririnig mo to kapatid, it is a confirmation na mahal ka talaga ng Panginoon. Amen. Ayan, sige, C5, aanin natin yan, no? What if, gusto ko sagutin yan, what if feeling mo, Kuya Je, hindi na naririnig ni Lord ang prayer mo kasi feeling mo, ang dami mong kasalanan, tingin ko yan yung karugtong mo. Alam mo, Sifa, yung fact na nananalangin ka or yung walang hadlang sa pananalangin mo ay biyaya na yun ng Diyos. Amen. Kasi kapatid, in the first place, hindi mag-i-insist ng conversation ang Panginoon kung hindi ka niya bibigyan ng pag-asa. Amen ba? Paano ko nasabi? Meron pong time si Abraham at si Lord ay nag-usap para po sa case ng Sodom at Gomorrah. Tingnan niyo kapatid si Abraham, lumapit siya sa Panginoon. Pero pag binasa niyo yung verse doon, Abraham, ay, God talked to Abraham. Ang nag-i-insist lagi ng prayer, ang nag-i-insist lagi ng conversation ay ang Diyos. Doon pa lang kapatid, yun na yung pag-ibig ng Diyos. Imagine mo kapatid, kasi kung hindi nais ng Diyos na kausapin ka kapatid, parang gagawin niya sa'yo katulad ni Pharaoh. Hardened ang heart. Amen? Kasi kapatid, hindi mag-i-insist ng conversation sa'yo ang Diyos kung hindi ka niya mahal. Kaya nga the reason why pa lang na umano ka, lumuhod ka o kaya nakaupo ka sa room at meron kang kalayaang manalangin without any distraction at all. Kapatid, biyaya na yun ng Diyos at pag-ibig na yun ng Diyos sa'yo. Ngayon, ang tanong kasi, yung hinihingi mo ba, kalooban ng ba ng Panginoon o hindi? Kasi kapatid, ang ang sinasabi nito, narinig niya ako. Amen. Pero ang final decision pa rin kung ibibigay ng Diyos yung panalangin mo, nasa sa kanya pa din. Bakit? Kasi nga, babalik tayo sa basic na hindi naman lahat ng gusto natin at hindi lang din naman lahat ng pinapanalangin natin ay makakabuti sa buhay natin. Tama, mali. Diba? Uulitin ko hindi po lahat ng gusto mo ay nakakabuti sa'yo. Most likely, ang lahat ng gusto mo ay talagang yung iba doon, ikapapahamak mo pa. Kaya nga, anong sabi ng Bible, kapatid? I-delight mo yung sarili mo sa Diyos. Amen. Ngayon, kung titignan mo, na-appreciate talaga itong itong salmista na to, kapatid. Di ba? Kung himay-himay natin, I love the Lord. So, nag-umpisa sa pag-ibig at ipinakita ng Diyos sa kanya. Amen. He has heard my voice and my supplication. Alam mo ba kapatid, di ba? Sino po nandito kagabi? Yung yellow basket for a cause na. Sige nga po, taas yung mga kamay nyo. Sino po nandito? Alam nyo kapatid, hindi siya sa amount kundi sa thoughts. Amen. Kasi kapatid, imagine mo kapatid, ang naano natin doon, around like 398 kung hindi ako kung tama ako ng pagkakatanda. No, naipon ko doon sa yellow basket na yung 398 pesos. Sabi ko sa kanya, ate, hintayin ko lang ito ma-withdraw pero abunuhan ko na pala. Sabi ko para mabigay ko na sa'yo. Pero alam mo na sabi niya sa akin, kuya,
Naiiyak ako sa Panginoon kasi ang buti ng Diyos sa amin. Sabi ko kay Andy, magpe-pray kami na mag-provide ang Diyos at nag-provide nga ang Diyos. Kapatid, imagine mo, naririnig ng Diyos yung mga pangangailangan mo. Ang kailangan mo lang, maintindihan mo na mahal mo siya at the same time, naririnig ka niya. Amen? So, kung titignan natin kapatid, ang talagang nakakakuha ng answered prayer ng Panginoon, ay yung mga tao kapatid na talagang hinihintay ang Diyos. Kasi uulit-ulitin ko po sa harapan din naman ng Panginoong Jesus na hindi naman din natin mauuto ang Diyos. Tama ba? Hindi mo mapepeke yung pag-ibig mo kay Lord. Hindi mo yan mapepeke, kapatid. Hindi porket na nagpe-pray ka ngayon, alam naman ni Lord yung laman ng puso mo eh, kung totoo ba yan o hindi. Tama? Ngayon, kung ikaw nakatingin ka lang na nag-pray naman ako, ewan ko na lang kung sasagutin, hindi yan totoong pag-ibig. Kung lumapit ka lang dito, para lang sa isang certainties ng buhay mo, o kaya naman sa isang facet lang ng buhay mo, wala rin. Kasi kapatid, ang relationship kasi sa Panginoon, hindi lang naman yan sa answered prayer eh. Tama mali. Kaya nga, anong gagawin nyo kapatid? Relationship talaga dapat ang i-pursue nyo. Kasi yung answered prayer, madali na lang yan eh. Nagets nyo ba? Kasi kapatid ako sa totoo lang, no, sa dinami-dami ko pong na-encounter, sa dinami-dami ko pong pinag-pray, at sa dami-dami po namin pinag-ministeran, hindi naman lahat nag stay sa Panginoon. Kaya nga ang mahalaga pa rin, yung relasyon. Kaya nga ngayon namulat yung mata ko kapatid na, siguro kaya hindi pa sinasagot ni Lord yung panalangin. Kasi ini-establish niya pa yung relasyon. Kasi titignan mo, halimbawa kung wala pang sagot, halimbawa lang kunyari hindi pa sumagot ng 3 taon na, aalis ka na ba kay Lord? Ang immature naman nun. Hindi ko talaga malilimutan kapatid yung nagsabi sa group chat na nabawasan na si Jesus ng mananampalataya niya, hindi pala siya sumasagot ng panalangin. Ang tagal kong hinintay, wala siyang sinagot. Alam mo, nahabag yung puso ko, hindi ako nagalit. Nahabag, sobrang habag ng puso ko. Sabi ko, Lord, ibig sabihin pala, pinurso ka lang niya, hindi para makilala ka, kundi para sumagot lang ng panalangin. Ulitin ko, hindi naman natin mauuto si Lord. Kung yung mga politiko nga, alam nila na inuuto-uto natin sila pag nagre-request kayo ng tulong sa kanila eh. Di ba? Tao yun, alam nila. Paano pa kaya ang Diyos na nakakakilala sa'yo? So, kaya kung titignan mo kapatid, itong salmista, talagang sabi niya, I love the Lord because He has heard my voice and my supplications. So kung titignan mo kapatid, na-appreciate niya yung ginawa ng Diyos sa kanya. Tapos ano man sabi sa verse 2, because He inclined His ear to me and I will call upon Him as long as I live. Nakatingin siya sa kung ano ang ginagawa ng Diyos, hindi sa kung ano lang ang ibinigay ng Diyos. Amen? Kaya sobrang na-appreciate ko si Lord kaninang umaga. Sabi ko, sa totoo lang kapatid, first time ko to nabasa kaninang umaga. Amen? I mean, siguro nabasa ko na siya in the past, pero pinukaw talaga ng Diyos yung paningin ko dito sa verse na to na I love the Lord because He has heard me. Yun talaga yung nag-struck sa akin. Ibig sabihin, the reason why I love the Lord because He is doing something for me. Not because of the answered prayer. Not because of the feelings. Kapatid, kahapon sa totoo lang, ina-anxiety ako hanggang kaninang umaga. Alam nyo yung anxiety, normal, minsan talaga normal yan kasi hindi naman tayo laging malakas eh. Kaya kapag may anxiety, kakalma ka lang. Amen? Pero in-anxiety talaga ako, sabi ko, para bang may pakiramdam ba kayong ganito kapatid? Yung wala namang nangyayari, pero pakiramdam mo may mangyayari. Parang ganun ba? Sabi ko, Lord, ano ba yung meron? Sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit ganito yung feeling ko na bakit parang meron akong konting kaba, meron akong konting iniisip na hindi ko matumbok kung anong iniisip ko. Pero bakit ganun? Parang meron akong
inaabangan na hindi magandang mangyayari. Pero alam mo anong sabi ko sa Panginoon? Regardless of that, I will still serve you. Kaya nakapag-preach pa ako kagabi. Oo, kapatid. Normal conversation with the Lord is called persistent prayer. Ganun din ako sipa sa Panginoon, Lord. Bakit ganito, ganyan siya? Bakit ganito, ganyan? Alam mo ba, namimili po ako ng ilaw kagabi? Ay, kahapon, tama kagabi kasi out after office eh. So ko, Lord, ito ba yung magandang ilaw? Sabi mo nga, Lord, kung ito yung magandang ilaw, pagka ganun ko na ilaw, ang ganda nga. Considered prayer yun, kapatid, kasi ang prayer, ang meaning nun ay conversation with God. Amen. So kung titignan natin, kapatid, kung magpapakatotoo ka sa harapan ng Panginoon at kung magpapakatotoo ka sa Diyos, hindi mo na titignan kung gaano kahaba ang paghihirap mo, kundi titignan mo na lang paano ka sinamaan ng Diyos. Uulitin ko, kapatid, magkaiba po ang yung hawak mo lang, ay magkaiba po ang hinahanap mo lang ang kamay ng Diyos sa hinahanap mo mismo ang Diyos. At alam po yun ng Diyos, hindi mo mauutos si Lord. Ngayon, kung magpe-pray ka na lang din naman, totohanin mo na. Kaya nga, kapatid, kung talagang gusto nyo magbago buhay nyo, hindi mo na talaga gagawin yung hindi po nakakalugod sa Panginoon. Hindi mo na gagawin, kapatid, yung mga makakapagpalayo sa isa Panginoon, kahit ba convenient to. Kahit pa ba ikabubuti to ng buhay mo, kahit pa ba na parang, ito, kasi kapatid, temporary things will last only temporarily. Tama? Doon na lang ako sa pang-eternal. Matagal man, pero sigurado. Di ba? Kasi yung hirap sa atin, kapatid, yun talaga yung hirap, sa totoo lang. Hindi po pinipili lagi ng tao ang Diyos. At yun yung nakakalungkot. Sige po, magbagsak lang po kayo dyan ng question. Kapatid, he bent down. Gusto ka niyang pakinggan. Kumbaga sa bata, kapatid, ano ba kailangan mo? And this verse reminds me doon sa may ketong. Anong sabi niya? Lord, if you are willing, you can make me clean. Anong sabi ni Jesus? I am willing. Willing ang Diyos, kapatid. Ang problema, willing ka ba? Konting problema, suko. Konting ganito, suko. Tapos sisisihin mo pa si Lord. Yan, kapatid. Yan, Sifa, thank you. Sasagutin ko rin yan. Paano yung problem na meron tayo? Kay Lord po ba yung galing? Kapatid, para maintindihan nyo, ang problema po, hindi po sa Diyos galing. Ang problema, ito po ay outcome ng mga mali nating desisyon sa buhay. Amen. Ngayon, meron pong mga instances, kapatid, na aatakihin ka ni Taning kasi gusto kanyang umalis in faith. Hindi galing kay Lord, galing kay Taning. Bakit? Sabi po ng Bible, hindi ka pa kumikilala sa Panginoon, ikaw ay anak ni Taning. Amen. So hindi ka pa, ikaw ay anak ng ama mong Diablo, sabi po yun ni Pablo. Ngayon, nung kumilala ka na sa Panginoon, ang ama mo na ay ang ama sa langit. Amen. Ngayon, dahil hindi mo nakakampi si Taning, anong gagawin niya na sa'yo? Kaaway ka na niya. Kaya ang gagawin niya sa'yo, bibigyan ka niya ng suliranin para bang kay Hope, para patunayan na hindi totoo ang faith mo, pero hindi ka dapat aalis. Amen. Kaya nga, doon natin kunin yung konteksto ng those who endured until the end shall be saved. Kailangan pa rin may endurance, kailangan pa rin may perseverance. May mga pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay mo, hindi para pahirapan ka, kundi para pagtibayin ka. Amen? So kaya kung titignan mo, kapatid, kung meron kang problema, ano ang dapat mong gawin? Tumawag sa Lord. Hindi na yung kung ano-ano pa. Amen. Minsan tayo, pag may problema, si Lord agad sinisisi mo eh. Hindi ka nagsisimba, hindi ka nagba-Bible study, hindi ka nagpe-pray. Hindi ko kaya kasi ganyan. Pero kapatid, sa totoo lang, biniblame mo na si Lord doon. Hindi ba't dapat pag mas matindi ang problema, dapat mas matindi ang panalangin? Tama po ba?
Pag matindi na pinagdadaanan, dapat matindi na rin panalangin. Hindi na pwede kapatid na yung problema mo ganito tapos ayan, sasagutin ko na rin to kapatid kasi maayos naman yung pagka. Masama po ba ma-attract sa both gender? Ano po kayang mali? Why ganun? Kapatid, I don't know you personally, no? Pero homosexuality is a sin. Lahat po kasi kapatid ay nag-uumpisa sa lust of the eyes. Kasi nga kapatid, eyes is the doorway of your soul, di ba? Or windows pala, windows of your soul. Ngayon, pag nag-umpisa kang ma-attract in the same gender, kapatid, di ba? Shall be saved po. Pag nag-umpisa kang ma-attract with the same gender, una siguro paghanga, pero pag naging deep na yan, magpo-fall ka na into sin. Kasi kapatid, ang kalooban talaga ng Diyos, pagdating sa romantic love kapatid, ay babae at lalaki. Kasi ang goal nun is to multiply. Amen. So, sa totoo lang kapatid, ayan, alam ko you are open naman kasi mga ano naman kayo eh. Sex is gift sa Panginoon para sa mga mag-asawa. Okay? Para sa mag-asawa. Hindi po sa hindi mag-asawa. Ngayon, yun po ang regalo. Amen. Ngayon, tignan mo kapatid para po mas maintindihan nyo. Ang nangyayari po pag meron po kayong intercourse, nagiging isa po kayo. Okay? Kaya kung titingnan mo kapatid, ang mag-asawa, nagiging magkaugali sila, nagiging magkamukha sila, nagiging isa sila. Kasi nga, regalo yun ng Diyos at they are nagiging as one. Ngayon, paano Kuya Jerome kung nangyari outside marriage? Imagine mo kapatid, kung ikaw marami ka ng sexual relationship, ang dami mong kaisa. Jug, madami. So, ibig sabihin, kaya kung titignan mo kapatid, yung maraming sexual relationship, paiba-iba sila ng ugali. Kasi nga, nagiging aswan sila. Hindi lang to sa babae, pati rin sa lalaki. Nagiging aswan sila ng iba't iba. Kasi nga, di ba? Nagiging aswan sila. Uy, sound effect lang yun. So, ibig sabihin, nagiging aswan sila. So, kaya kung titignan mo, hindi naman siya topakin dati, bigla naging topakin. Hindi naman siya magagalitin, bigla nagagalitin. Tingnan mo, di ba? Pag, kung makikita mo, kapatid, yung maraming sexual relationship, sila na yung mga wala ng pakialam sa buhay nila. Tama, mali. Yung para ba nagiging normal na lang yung mga ganong bagay. So, ulitin ko, nag-uumpisa siya saan? Sa attract. Kaya nga dapat kapatid, if you are going sa isang romantic relationship, make sure mo na si Jesus ang center niyan. Amen. Di bali ng mahaba ang paghihintay. Amen. Di bali na kapatid na matagal kayong ikasal. O kaya naman, ang haba ng paghihintay, wag lang kayong magkamali. Yan, katulad yan, fixed marriage, di ba? Dalangin ko pa rin si Ifa na pag kumilala yan sa Panginoon, makita nila yung pag-ibig talaga ni Kristo. Amen. Kaya nga kapatid, huwag kang maggagawa ng desisyon na ire-regret mo. Amen. Kanina po may kausap ako, sabi, kasi nakikita nila na lumalago na yung ano ko yung TikTok ko, di ba? Sabi niya, Kuya Jerome, yung isa dito, 2 million na yung followers eh. Sabi ko, wow. Tinignan ko, kaya naman pala 2 million na yung followers niyan, puro sexy yung pinipicturean. Di ba? Madali talaga kung mali. Amen. Madali. Madaling sumakses, di ba? Pag mali. Madaling
madaling talagang ano kung magko-compromise ka. Eh, madali eh. Halos lahat ng tao gustong-gusto, di ba? Pero kapatid, kung titignan mo, kung titignan mo kapatid, oo, madali, pero mabilis ding mawawala. Tama? Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon, amen, na unahin mo lang, unahin mo si Lord, i-priority mo si Lord, and everything shall be added unto you. Amen. Kaya nga di ba sabi, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. So, ibig sabihin kapatid, sinasabi nun, unahin mo si Lord, para bang cross-reference din yun sa delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Di ba? So, kung ano man ang naisin ng puso mo, ipagkatiwala mo yun sa Panginoon, unahin mo si Lord sa lahat ng pagkakataon at ibibigay din naman niya sa'yo ang best pa sa'yo. Amen. Kaya nga kapatid, matututo ka ng maging kontento sa buhay mo, meron ka eh. At ulitin ko, balik tayo dito sa Psalms 116, ma-appreciate niya si Lord eh. Kasi itinuon niya yung pansin niya sa Diyos. Di ka naman maghahanap ng iba kapatid. Ay, sorry po, may napindot ako, huwag niyo pong i-accept, huwag niyo pong i-accept, please lang. Huwag niyo pong i-accept. Ayun na, na-accept na, sorry po, sorry po. I-off ko po. Paano po ba to disconnect? Sorry. Paano ko ba ito ibabalik? Yan na naman tayo. Ay, saan ko ba ito ibabalik mga kapatid? Ay, ayan. Teka lang ha. Ay, na-expand lang. Uy, paano ba to? Teka lang, na-distract na tuloy ako ngayon. Ano ba, tito ng TikTok? Nagawa ko na to dati, nalimutan ko kung paano. Sorry po. Ay, wag na rin kayo mag-request kasi hindi ko naman din ano. Wait lang po, ayusin ko to. Alam ko kaya ko to. Kaya ko to, guys. Kaya ko to. Wait lang. Hindi ko alam paano to. Paano ba to? Wait lang, nagawa ko na to dati. Tatlong dot. Di ko po alam yung tatlong dot. Okay. Tapos, more. Wait lang. Teka lang. Makikita ko rin to. Live item. Fundraising. Lower left icon parang box muna. Okay. Lower. Pag napindot ko, wag niya po i-accept. Parang awan niyo na. Hindi ko na alam po ang gagawin ko. Teka lang, nakita ko na to kung paano eh. Wait lang ha. At yun. Wala na. Ganito na lang. Yan na to. Para wala akong nakikita. Ba't ganun? Wait lang, hanapin ko nga. Nagawa ko na to dati. Nagawa ko na to. Wait lang. X. X. Ayun, dami nagre-request. Huwag na po kayo mag-request. Ayun. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tandaan ko na nga yun. Paano yun?
Okay, tanda ko na. Natandaan ko na po. Sorry, pasensya na. Pasensya na. Commercial lang. Tinitignan ko kasi kung sino. Sabi ko, sino ba 'to? Kaya lang tinitignan ko parang may conversation kayo diyan, eh. Pero again, yun nga, very firm pa rin kapatid, ang sexual intercourse ay pagkasal na. Amen. Kasi nga, nakakapag-ano yun kapatid, imagine mo, sabi ng Bible, you are as one. So, ibig sabihin, dami mong as one. Magiging aswang ka niyan. Diba? Pero sa totoo, ganun po talaga yun kapatid. Kaya kung titignan mo kapatid, kung meron, kahit hindi, halimbawa, hindi kayo kasal, tapos na-involve kayo sa premarital, kung titignan mo kapatid, nagiging kaugali mo siya, negative pa. Kaya nagiging toxic ang isang ganong relationship kasi nga ginagawa ang hindi dapat gawin. Amen. So actually kung ang mga kausap ko dito mga trentahin na kayo, 'di ba? Hindi na po ito yung panahon na kailangan na magdesisyon tayo ng mali. Ngayon kung may nagawa kang mali, pwede nating ihingi ng tawad diyan sa Diyos. Amen po ba? At umpisahan nating itama. Ngayon, yung mga kapatid namin na may live-in, nawa po kapatid, maiskasal kayo kasi ano pa bang rason kung bakit hindi kayo magpapakasal, di ba? At alam nyo kapatid, malilift talaga yung curse pag ikaw ay nagpakasal. Kasi kapatid, meron ako nakita na marriage kapatid. 12 years silang living nung naikasal sila, nakalaya sila sa utang. Naging okay yung pamilya nila, mas tumibay yung pagsasama nila. So, yun po no. Anyway, balik tayo dito sa topic natin. May nagtanong lang eh. Pero, the reason to love the Lord kapatid, is that naririnig ng Diyos at He bent down. Amen. Kaya kung titignan namin yung verse 3 kapatid, ang ganda rin. No? The pain of death surrounded me and the pangs of Sheol laid hold of me. I found trouble and sorrow. Verse 4, then I called upon the name of the Lord. O Lord, implore you. I implore you, deliver my soul. Tapos sinabi niya na yung character yung pang gracious daw ang Panginoon, merciful daw ang Diyos. I was brought low and He saved me, di ba? So kung titignan mo kapatid, pag ang Diyos kasi narinig ka, pinakinggan ka, may gagawin din. And that is one of the reason na mahalin mo ang Diyos. At prophetic din tong Psalms 116 verse 2 kasi si Lord kapatid bumaba mula langit para lang ibigyan ka ng langit. Amen. Ma-appreciate mo yun na si Jesus kapatid ginawa ang lahat sa'yo. Kaya gawin mo rin naman sana ang lahat para mapurihan ng Diyos. Hindi yung konting problema, ayawan na. Konting problema, hindi ka na tumutuloy-tuloy. Tama ba? Nakakalungkot naman. Na sa simpleng ano eh, hindi ka na naglilingkod. Alam niyo anong sasabihin ko sa'yo? Immature. Immature talaga yung kapatid. Imagine mo para ka bang batang nag-tantrums. Pag di mo binigay, aalis ako dito. Ano ka? Anong sinasabi niyo sa mga anak niyong medyo nag-iinarte kapatid? Di ba hindi po nakakabuti yung, "Uy, sige, sige na nga, ibibigay ko na, wag kang umalis." Hindi yun nakakabuti kasi mina-manipulate ka niya bilang isang parent, di ba? Anong gagawin mo? Kailangan mo siyang turuan. Hindi porket nagdabog, ibibigay mo na. Hindi porket nagreklamo, bibigay mo na. Hindi porket na nagwawala na. Sige na nga, ibigay mo na nga yung cellphone dyan, nakakaawa naman siya. Hindi gano'n kapatid, hindi tamang parenting yun, tinuturuan mo sila. Actually, psychologically speaking kapatid, pati na rin yung alam kong mga parents dyan, na alam to, pag tinuloy-tuloy mo yan, pagdating ng araw, pag teenager na yan kapatid, konting wala lang yan. Hanggat hindi niya gagawin niya yan ang gagawin niya. So, ibig sabihin kapatid, kasama po yung pagtutuwid. Amen. Kaya pagkatiwalaan mo si Lord, hindi yung dabog ka ng dabog, tinuturuan ka ni Lord eh. Minsan ganun tayo eh. Ang tagal naman sumagot ni Lord. Meron pa nga nagsabi sa akin eh. Sabi mo, Kuya Jerome, sasagutin Lord yung mga panalangin ko. Bakit hanggang ngayon hindi?
Yung sabi ko, ako ba si Lord? Tama mali, ako ba si Lord? Para malaman ko kung sasagot ba si Lord o hindi sa mga panalangin mo. Ako kasi may faith na pag nag-pray ka, bibigay ni Lord. Pero yung timing, hindi ko alam. Amen. Eh, si Lord kausapin mo eh. Ang problema, imbis na kausapin mo si Lord, lumalayo ka. Tapos sasabihin mo, nag-pray naman ako eh. Eh, paano yung pray mo? Sana Lord, bigyan mo sana ako ng bigas ngayong araw at thank you po in Jesus' name. Amen. Tapos, sariling buhay mo na agad. Amen. Hindi pwedeng ganun, kapatid. Ulitin ko, pag matindi na problema, dapat matindi na rin. Amen. Dapat matindi na rin yung prayer mo sa Panginoon. Kung ang buhay na niyan, ay kung ang buhay mo ay gusto mong ayusin, kapatid, dapat maayos din prayer life mo. Amen. Kasi kapatid, uulit-ulitin ko po sa harapan ng Panginoon, hindi pwede na para bang spoiled ka sa Panginoon na tantrums ka ng tantrums, reklamo ka ng reklamo, magpasalamat ka naman. Amen. Kaya nga, I love the Lord because He has heard me. Nakita mo yun, sobrang linaw at sobrang transparent nitong salmista, kapatid, na mahal niya ang Diyos kasi naririnig siya ng Diyos, na-appreciate niya even the listening pa lang. Amen. Kaya nga, kapatid, di ba, alam ko meron sa inyo, yung nag-open ka pero may inaasahan ka. Tama, mali. Kaya mag-open nga ako dito, baka sakaling pautangin ako. Halimbawa lang open ka. Hindi mo pinapasalamatan yung nakikinig pa lang siya. Hihintayin mo papasalamatan mo siya kapag nabigyan ka na. Eh, paano kung di ka nabigyan? Ugali naman pala yan. Di ba? Kapatid, doon pa lang dapat sa listening pa lang, na-appreciate mo na. Amen? Kaya nga, kapatid, marami pong nagsabi dito. Kuya Jerome, pinipray ko yung ministry mo, Kuya Jerome. Sana dumating ang pagkakataon to support you. Ngayon pa lang nagtithank you na ako. Amen? Bakit? Yung grateful na puso, kapatid, ay mas lalong pinagpapala ng Diyos. Tandaan mo yan. Amen? May nabasa pa ko na ipag-pray din si Lord dahil sa mga kasalanang nagawa natin. Uy, ba't mo ipag-pray si Lord? Zeti, parang mali context doon, no? Ba't mo siya ipag-pray? Lord, ingatan mo yung sarili mo. Hindi kailangan ni Lord, kapatid, yung prayers mo para, paano ba? Paano ba explain? Kasi kung ano, di ba, Lord, sana po hindi mo ko sukuan. Yung mga ganun ba? In nature niya na yan. Amen. Ang dapat mong gawin, i-adore mo ang Diyos. Hindi mo siya ipagpe-pray. Gets nyo? Kasi yung word na ipagpe-pray, di ba, kung tama ko nung ano nyo, di ba, yung word na ipagpe-pray, ibig sabihin, you are praying for him or her sa mga supplication, sa mga pangangailangan niya. Kapatid, all-powerful si Lord, siya nga ang resources natin. Amen? Ang Diyos natin ay limitless. Amen? So, ibig sabihin, kapatid, ang dapat mong ibigay sa Kanya, pagpapasalamat at pag-worship. Amen? So, mali yun, kapatid. Hindi ko alam saan galing yun, no? Kung kanino man galing yan. Kung kanino mo nabasa. Naku, kaya yung ano po, mag-ingat-ingat kayo sa context dito, kapatid. Mukhang tama, pero mali. Amen? Ang kailangan mong ibigay sa Panginoon ay yung reverence mo. Amen? Oo, di ba? Hindi pwede, no? Hindi ganun, kapatid. Kasi hindi naman pabago-bago isip ni Lord, no? Amen. Kaya nga, ang dapat mong ibalik sa Kanya, adoration, worship, reverence. Amen. So, hingiin mo sa Kanya lahat. Amen po ba? So, yun po yun. So, kaya kapatid, ito po yung gusto ko rin matutunan yun, no? Napakahalaga na mahalin mo si Lord. Amen. Sabi mo nga, mamahalin ko si Lord. Kasi kapatid, gusto ko pong maintindihan nyo yung sinabi po ni Jesus. Pag hiwalay ka sa vine, wala kang magagawa. Sige po, tatanungin ko ulit. Sino po ang umibig na? Taas nga kamay. Maging honest po kayo, ah. Yung nagmahal na. Ay, ayaw pa umamin yan. Chiki-chiki bamba.
Ayaw ba umamin ng mga yan? Ayan, umamin na. Yan, di ba nagmahal na tayo minsan pa sa buhay natin? Di ba nagmahal na tayo? Amen. Broken pa yan. Di ba? Di ba kapatid, pag nagmahal ka, gusto mo laging kausap. Di ba? Gusto mo laging katabi. Tama? Gusto mo laging nandyan lang. Gusto mo laging ina-update ka kung babae ka. Di ba? Tama mali. Sabihin nyo sa akin hindi. May iba't ibang language of love, kapatid, di ba? Wala pong yellow basket, kapatid. Hindi na po ako mag-yellow basket, kagabi lang yun. Di ba? So, ibig sabihin, kapatid, pag mahal mo si Lord, kung paano ka sa worldly o sa tao, dapat masigit ka pa sa Diyos. Eh, wala eh. Pagising mo nga sa umaga, inuna mo pa jowa mo, good morning, be. Kain ka na breakfast, be, ha? Naku, baka mapeltokan lang kita, kapatid. Unahin mo si Lord. Good morning, Lord. Binuhay mo ako. Salamat talaga. Nabangungot ako kanina, pero binuhay mo pa rin ako. Thank you, Lord. Ganun dapat. Hindi, ay, be, ang sakit ng ulo ko, be. Pingin na mong konting kiss na noo. Utot nyo. Bago mo gawin sa iba, kay Lord muna. Lord, good morning, Lord. I will praise you, Lord, this morning. I will give you all my adoration. Anong verse ba yun? Psalms. Sa mga awit din yun eh. Sabi niya, ilalatag ko sa Diyos ang aking pangangailangan sa umaga. Ibibigay ko ang aking pagtitiwala sa Kanya sa umaga. Unahin mo si Lord. Bago ka mag-chat-chat kung saan-saan, hindi na kasi uso ngayon yung mga GM eh. Naalala niyo po yung mga GM na yung mga text-text pa lang, di ba? Good morning, Puz! Yung mga clanmate. Good morning, Puz! Ingat po kayo, hek-hek! Oo naman, kapatid. Wala pong problema kung magligpit ka muna, magligpit ka. Nakalimutan ko yung songs eh. Teka lang. I-send ko sa group chat. Na-preach ko yun eh. Ang pinaka-problema ko po pagdating po sa, anong tawag dito, sa Bible, yung pagsasaulo ng Bible, hindi ko talaga kaya. Yung mga panahong keypad, sasend ko na lang sa'yo, Sarah Geronimo. Di na totoo lang, di ba? Ganun tayo dati. Hi po, good morning po sa mga clanmates ko dyan. Ingat po kayo sa pagpasok. Kita-kits po sa school. Hek-hek. Ngayon sa notes na lang eh. Nadapa ako. Ouch. Pero kapatid, bago muna ang iba, si Lord muna. Ingat. Ganun mo ipapakita yung adoration mo sa Diyos. Updated ka nga sa tao, hindi ka naman updated kay Lord, wag na uy. Kaya nga maganda yung sinabi ni Sifa kanina eh. Kuya Jerome, ang conversation ba kay Lord ay prayer? Oo. Kaya ako pati nasali ako ganun, kaya pansinin niyo, hindi ako ganun nakaka-reply agad. Kasi nga, inuuna ko talaga si Lord dahil kapag usap talaga ako sa Panginoon. Halimbawa, pupunta ako grocery store. Lord, ano pong pwedeng magandang bilhin pa sa kapatid na ito? O titignan ko, halimbawa, maglalagay ako ng bigas, maglalagay ako ng itlog, magganyan. Alam mo, sasabihin sa akin nung pinagbibigyan ko, sabi, huy, sakto to, ito yung gusto niya. Kasi nga, kinakausap ko si Lord. Alam ba, alam ba, may errand ako, Lord, ano unahin ko? Pagod na ako, hindi ko alam anong unahin ko. O pahinga ka muna konti. Sabihin talaga sa akin ng Lord, tapos sabak ulit. Amen. Alam mo kapatid, hindi, ano ba yung termo ng delay ang sagot? No, gusto ko yung maintindihan. Kasi kapatid, hindi mo man marinig ang audible voice ng Panginoon, meron kang Bible. Amen. Kung hindi mo marinig yung audible voice ni Lord, may Biblia ka, ito ang sagot ng Diyos. Amen. Ngayon kapatid ko, ang perspective mo ng sagot ni Lord ay yung answered prayer mo, talagang matagal yan. Amen. Uunahin muna ng Diyos ang puso mo. Kaya ito muna, bago yung physical na answered prayer mo, puso muna. Kaya nga kapatid, tingnan mo, and
Sino po dito yung matagal nang nakakakinig sa atin? Taas nga kamay. Yung siguro mga isang buwan na. Yan. Yung isang buwan na pataas. Yan. Mga isang buwan, di ba? Yan. Alam nyo kapatid, kahit wala ako, kilala nyo boses ko, tama? Kahit wala ako, kahit hindi nyo, kahit alam niyo yung boses ko kung sino ko. Alam niyo yung tawa ko. Sabi nga nung isa, sabi ni nung isang kapatid, Kuya Jerome, kahit yung kilay mo sa ulo ko na. Sabi ko, ang dami mo maaalala yung kilay ko pa. Sabi ko naman gano'n. Pero kung titingnan mo, kasi nga, dahil nga, ano, di ba? Dahil nga lagi nyo akong pinapanood at lagi nyo ako naririnig, nakikilala nyo na ako, di ba? Eh kayo, hindi ko alam mga boses nyo kasi hindi ko pa, yung iba na-meet ko na, kaya alam ko. Pero dahil hindi ko pa kayo nakikita in person, hindi ko pa alam yung boses nyo, pero alam ko na kung paano kayo mag-chat. Kaya nga pati hindi ako pwedeng pagpanggapan eh. Kasi alam ko yung way ng chat, di ba? Ayan, katulad yan. Alam ko kung ilan na yung haha nyo. Alam ko kung sino yung mga nag-all caps dyan. Alam ko kung sino yung mga amen dyan. Alam ko kung sino yung mga nagsabi ng mga Kasi nga, lagi ko kayo nakaka-converse eh. Diba, gets nyo? Ganon din sa Panginoon, kapatid. Amen? Pag araw-araw mong kausap si Lord, pag araw-araw mo binabasa Bible, alam mo na kung ano ang impression na ibibigay sa'yo ng Diyos kasi kilala mo na siya. Amen? Alam mo na kung anong perspective niya sa bagay na to. Alam mo na kung ano yung sasabihin niya dito. Kasi lagi mo nga kausap. Kung hindi mo kausap si Lord, paano mo malalaman yung boses niya, di ba? Sabi po ng Bible, the sheep knows the shepherd's voice. Amen? Ang kanyang tupa, alam niya ang boses ng kanyang shepherd o kaya pastol. So, ibig sabihin, anong susi? Pakikipag-usap. Kaya yung conversation prayer, kapatid, mahalaga yan. Kaya alam ko na, discernment, tingnan mo kapatid, marami pong mga pagkakataon talaga na tinuturuan ako ng Diyos na, Jerome, tulungan mo yan. Jerome, wag mo munang tulungan yan. Ipag-pray mo lang siya. Ganun talaga, kapatid. Sobrang clear na ng voice ng Lord sa akin. Bakit? Kasi nga nagbasa ako ng Bible eh. Ngayon, paano ko na mako-confirm na tama? Yung kausap ko, bigla na lang, alam mo ba, ito yung kailangan ko. Imagine mo kapatid, hindi ko kasi alam kung sino yung mga pinag-pray ko na dito, no? Pero may mga napag-pray na rin naman ako. Ngayon po kapatid, magsasorry ako kasi hindi pa ako makapag-sked ng counseling. Sobrang dami talagang ginagawa dito sa church. Pero pag na-sked ko na kapatid, tingnan mo nyo, may mga moment na hindi naman ako kilala personally, pero bakit may revelation? Magulat na lang ako, may mga gito akong pinag-pray, sabi ko, kapatid, pinasasabi ng Lord nung bata ka, ganito daw nangyari sa opo, ganito po. Nakichismis ba ako? Hindi. Ni-reveal ni Lord kasi yun yung tinatawag na gift ng word of knowledge. Ibig sabihin, di ba sabi, alam ko ang mga malalalim na bagay. Nire-reveal ng Diyos sa kanyang lingkod para patunayan na kilala ka ng Diyos. Kaya nga kami rin bilang isang lingkod ng Panginoon, hindi rin kami pwedeng chismoso at chismosa. Kasi pag may ni-reveal sa amin si Lord, as kinismis namin, ako, hindi na ako kakausapin ni Lord. Hindi na i-reveal sa akin ng Lord, hindi ako napagkatiwalaan. Amen? Sipahan yan. Ulitin ko, paglalim mo sa Panginoon, malalaman mo yan. Alam mo yan. At alam mo kapatid, pag alam mong galing sa Diyos, unang-una, confirm sa Word of God. Pangalawa, payapa. Alam mo yun, medyo disrupted pero meron pa rin inner peace. Amen? Kaya kapatid, yung magkaroon kayo ng discernment. Amen? Oo, di ba maraming beses dito, mga kapatid? Alam nyo, hindi hula-hula yung sinasabi ko na may pinapakita si Lord sa akin na ganito, ganyan. Kapatid, sobrang dami na. Meron isa dito online, nag-pray tayo ng malalim, kapatid. Imagine mo Sabi ko, Lord, meron po sa kalagitnaan namin na mapopromote. Kinabukasan na-promote. Ito pa, sabi ko, Lord, meron kang pinapagaling. Inong pagtapos ng live, sabi ko yan, nawala po yung frozen shoulder ko. Hindi.
So word of knowledge, yun hindi yung akin, kundi sa Diyos yun. Ibig ko sabihin, kasi nga, alam ko yung pinapasabi ng Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, di ba? Claim lang ng claim, Lord, akin yan, akin yan. Alam mo kapatid, may nag-prophesy dito sa church. Sabi niya, ihanda nyo bank account nyo, ihanda nyo Gcash nyo, because God will pour out so much. Kung hindi ako naniwala kapatid, hindi ako mag-open ng bank account. Pero nilid ako ni Lord na mag-open ng bank account. Amen. And God never failed me. He sustains my needs. Amen. Ano pa? Sabi ko, during our prayer, ang mga leaders magpa-passport na dahil dadalhin kayo ng Diyos sa ibang bansa. Kapatid, ako nagpa-passport. Meron sa amin hindi nagpa-passport. Nagulat kami 2024 ng December 2024 kapatid, sabi sa pastora ko, Pastora, I want your whole team to go to Jeju, libre lahat. Tapos yung fare nyo kalahati. Pero libre accommodation, libre pagkain, libre tour. Kami kapatid natuloy yung hindi nagpa-passport na iwan. Amen. Hindi mo alam kung kailan mangyayari, hindi mo alam kung kailan magte-take place, pero dahil sumunod ka, dahil nagtiwala ka, nakapunta po ako ng Jeju at ito po yung sombrero ko. Kapatid, galing po yung Jeju Island. Wala akong kapera-pera. Church worker lang ako, kapatid. Pero may sumagot ng pamasahe ko. Yung kalahati na dapat iipunin ko, may sumagot pa. Bakit? Kalooban niya yan eh. Tapos kapatid, hindi pa yon. Pagdating po ng July, I think, November last year, kapatid, pumunta naman ako ng Malaysia. Kapatid, revelation ni Lord magpa-password. Kung hindi ako sumunod, mapupunta pa ako doon. Kahit sabihin ko sa immigration, revelation po ni Lord, sabi ni Lord, pupunta po ako sa ibang bansa, papasukin niyo ako dyan. Walang mangyayari kasi hindi ka sumunod. Hindi pwede, kapatid, na matupad ang kalooban ng Diyos sa'yo kung hindi ka marunong sumunod. Amen. Kaya kapatid, napakahalaga na maintindihan mo na naririnig ka ng Diyos at ang communication ay two-way, may sinasabi sa iyo ang Lord. Kaya kung ano man ang na-receive mo sa Panginoon mula sa kanyang salitang pangako niya, panghawakan mo. Marami, sige po kapatid, sino po dito meron ng pinanghawakang pangako ni Lord from the Word of God, hindi pa prophecy? Ako kapatid, pinanghawakan ko, the Lord will sustain my needs. The Lord will provide. He will never leave me nor forsake me. Nangyayari sa buhay ko. Eh ikaw, amen. Kaya nga kapatid, wala mang nag-prophesy sa'yo, may word of God na eh. Ito na yung prophecy. Amen. So kung sinabi ni Lord dito na pagagalingin ka niya, pagagalingin ka niya. Kung sinabi ni Lord dito na babaguhin niya buhay mo, babaguhin niya buhay mo. Kung sinabi ng Bible kapatid na Romans 8:28, everything will work together for good, it will turn to good. Ang problema, hindi ka hindi ka nag-aabide sa Word of God. Atat ka. Maghintay ka nga ni, sabi nga. Di ba? Those who wait to the Lord, amen, shall be blessed. Amen. Ang mga naghihintay ay pinagpapala, kapatid. Kaso ang problema, ganyan ka pa rin. Wala pa rin pa. Kaya, kung puro ka reklamo, ulitin ko. Kaya nga kapatid, pag may hinihingi ka sa Diyos, dapat tuloy-tuloy ang buhay mo. Amen. Ako kapatid, ganun na po prinsipyo ko sa buhay. Sa totoo lang. Sabi ko, Lord, I will follow you. And whatever happens, I will still follow you. May answered prayer man o wala. Kasi alam ko, ang dapat kasi nakatingin ka doon sa dulo eh. Nakatingin ka saan? Doon sa end game mo. Ano bang outcome nito? At alam ko, hindi liko ang Diyos para kalimutan niya ang lahat ng pagpapala. Ang lahat ng pagpapagal niya. Lahat ng pagpapagal mo o ginawa mo para sa pag-ibig mo para sa kanya. Amen. Hindi siya liko. Kaya kapatid, ang laga na term na consistency. Kaya nga ako kapatid, sabi ko sa Lord, turuan mo ko maging consistent.
Kanina po dapat magla-live ako kapatid around 7 AM pero hindi ko talaga kinaya kasi may kinounsel ako kagabi, madaling araw na kami natapos. Hindi hindi po sa call chat, may tinuruan ako kagabi na paano ba ang tamang para kumalma sa panic attack. Kaya mag-chat lang kayo kapatid, magre-reply naman ako, hindi naman ako si ano, hindi naman ako si Dingdong Dantes para maging stabero, no? Amen, pagpa-pray lang kayo kahit anong oras pa yan eh. Kung kaya ko, gagawin ko. Kaya kapatid, sabi ko nga, Lord, hindi man ako katulad ng iba na ang bilis, umaga, ang bilis lumago, ang bilis umano. Pero, na-handle ko naman ng maayos yung mga pinapahawakan mo sa akin. Isang kaluluwa kapatid na kumilala sa Panginoon, mahalaga na yun sa Lord. No? Kaya nga, maging partakers ka ng kingdom. Hindi yung ikaw na lang ng ikaw lagi. Diba? Gets mo yun? Kaya nga kapatid, yun lang talaga gusto kong ituro sa life group. Actually, marami po talagang hindi nga satisfied sa life group natin kapatid. Kasi wala naman akong alam in handling life group kapatid. At the same time, hindi naman tayo isang church na nag-a-abide kayo sa akin bilang leader ko. Leader nyo ko, tama? Pero salamat sa iba kasi talagang may respect. No? Thank you po doon. Pero para mag-insist ako ng lahat ng bagay, hindi ako ganun. Eh. At wala rin naman tayong membership, di ba? Gets no? Pero ang may pagmamalaki ko sa group natin, we are a praying group. Kaya sabi ko, ilagay nyo lang po prayer request nyo. At hindi lang yan, we are reaching out. Kaya nga kung nakita nyo po yung transparency ko, kapatid, nagulat ako. Ang dami na pala nating naabot. Amen. Kaya masasabi ko na, malayo na pero malayo pa. Diba, nagulat ako. I look back. Sabi ko sa Panginoon, ito na pala yung ministry ko, Lord. Ito na pala yung ginawa mo sa ministry ko. Kasi hindi ko naman napapansin kasi kapatid ako, I don't mind na. Okay, kailangan talaga, kailangan. Hindi naman ako nagbibilang. Pero, nung nakita ko, Lord, ito na pala yun. At marami pa kapatid na hindi ko pa nailagay doon, pero hindi naman dapat ilagay lahat. Pero sabi ko sa Panginoon, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi lumalago. Amen, mamaya po around like 2 p.m. or 3 p.m. pupunta po ako doon sa kapatid nating bulag na may cancer. Tapos kinakamusta ko nga, yan, katulad niyan, nagpe-pray ako sa Panginoon kay Andy na masupport natin monthly, kahit man lang papakunti-kunti. Pero kung titingnan natin kapatid, it is more than Bible study. You are partaking in God's kingdom. Amen. Si Sifa po, Muslim yan. Pero Christian na. Amen ba? Kaya alagaan ko yan eh. Pag nagpunta po ako ng Mindanao, kasi may plano po ako mag-mission sa Davao eh. Pag nagpunta ako doon, pupuntahan ko yan. Kasi po Davao po ay ang mga kamag-anak po namin. Kamag-anak ng mama ko. Side ng mama ko. Amen. Tapos meron pa tayong mission kapatid ng Negros. Tapos baka may matuloy pang mission sa Laguna. Kaya kagibunsin. Kakagibunsin na lang ako. Pero unti-unti talaga. Amen. Tapos kapatid, yun pa pala, kinakausap po ako ng Diyos sa totoo lang. Meron po akong na-receive na revelation kasama na lang sa prayer na magkakaroon talaga ng weekly gathering sa Manila. So nagpe-pray ako kung paano at kung saan. Amen. Hindi ko pa alam. Pero ang target ko, syempre yung iba po sa inyo may mga churches na, di ba? Pero ang target ko is that yung mga wala pang churches, di ba? Pwedeng mag-join yung mga yung may mga churches for fellowship. Pero yung mga wala pang churches na kinabibilangan, yun kasi yung binigay sa akin ni Lord. Eh. JIBC Metro Manila. So kung church planting yun, tinanong ko si Pastora, sabi ko, Pastora, paano kaya to? Sabi niya, baka meron sa group nyo, J,
na mayroong garahe kahit sa garahe lang tayo. Hindi ko alam kung ano plano ni Lord. Hindi po biro ang church planting sa totoo lang. Amen. Hindi po biro yung church planting kasi unang-una, instrument, lugar, paano i-gather, di ba? Pero pag hinog na sa prayer, madali nang pitasin. Ang yun nga ang isang option, Pasig talaga kasi gitna eh. Kasi may mga taga Antipolo, may mga taga Quezon City. Pero titingnan pa natin, no? Manghingi muna ako kay Vico Soto. Kahit isa. Pero plano ko yun kapatid, magle-letter ako sa government of Pasig. Pero lahat yon alagaan natin sa prayer. Unahin muna natin yung revival camp. Amen. So August 21, 22 yon kung yun po yung pinaka-confirmed na date. Magagather kami ng at least 30 na young professional, no? So, ayun, kung available po kayo. Though may rides dito kapatid, no? Pero mag-ipon-ipon na kayo kasi maganda talaga. No revival camp. Kasi dun mag-uumpisa talaga. Amen. So, may mga nagsasabi na nagjo-join, pero hinihintay ko pa yung poster namin. Eh. Magbi-meeting pa kami. Pero, yun talaga yung plano. Ngayon, from there, kung may mabuo, kasi kapatid, ang requirement para masabi talagang church or outreach, dapat 30 baptized members. So, pag 30 baptized members, kapatid, pwede na. Di ba? So, ayun, hindi natin alam. Again, sabi ko nga, expansion eh. Hindi man ako nag-expand ng online, mag-expand ako face to face kasi yun naman talaga calling ng church namin, church planting. Again, hindi pa bugso-bugso, kundi alagaan sa prayer. Amen. Pero as I see, hindi maliit ang ginawa ni Lord sa ministry natin, malaki. Maliit sa tao kasi kasino lang naman yung pabaon-baon eh. Mahirap talaga sila eh. Kasino lang yung pabigas-bigas pero mahirap sila eh. Pero malaking bagay sa Panginoon. Amen. So, yun, no? Nagets nyo ba? Nakukuha nyo ba yung point? Pero batid, napakahalaga na maintindihan natin to na naririnig ka ni Lord, no? Pinapakinggan niya and he bent down. So yun pala, ang reason na yun para mahalin mo si Lord, no? At the same time, kapatid, gusto ko na rin itama yung perception nyo na hindi porket hindi kayo nakaka-attend ng live, eh, ibig sabihin hindi nyo na mahal si Lord. Kapatid, ang pag-ibig sa Diyos, it is more than live, no? It is more than here, attending here. It is more communicating at the same time praying for Him, asking His will, pilitin mo sumunod kung anong kakayahan mo. Hindi naman nagre-require ang Diyos ng malakihan. Eh. Ang nire-require ng Diyos yung puso mo. Amen. Alalahanin natin yung babaeng widow, no? 2 copper coin lang yung binigay niya. Pero sabi ng Lord, siya ang pinakamalaking may binigay. Bakit? Kasi hindi nakabase sa kahit ano, kundi sa puso. So kung ikaw ay may tinulungan ng itinapay, purihin ng Panginoon. Kung ikaw na mainanalangin para sa iba, purihin ng Panginoon. Kung ikaw ay consistent sa devotion at yan palang kaya mong gawin, purihin ng Panginoon. Amen. Lagi ko po naaalala yung isang quote kasi meron pong isang Christian, talagang ano siya kapatid, youth, around like 17, 18, namatay na kagad siya. Pero evangelist. Alam mo nung sabi nung mentor niya, nothing is wasted in the kingdom of God. 18 years old siya namatay, pero marami siyang nadala sa Panginoon. Hindi sayang. Si Charlie Kirk, namatay ka ba? At the age of 31. Pero nothing is wasted. Hanggang ngayon, yung mga preaching niya, napapanood pa din. Di ba? Si Siva po, taga Mindanao yan, kapatid. Uy, nalaglag. Alam niyo naman tong ano natin. So, yun po, no? Mag-improve din tayo kasi alcohol lang to lalagyanin ko ng camera eh. Alcohol. Pero anyway, no, again, si Lord naman ang pinapupurihan natin. Kaya dalangin ko batid, mahalin mo si Lord. Sabi mo nga dyan, mamahalin ko na si Lord. Bago po yan, tayo po muna isaglit na mananalangin. No, aming Diyos na dakila at banal,
Nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking kapatid na narito ngayon. Dalangin ko po na tulungan mo sila lagi. Ano man ang suliranin nila, sabi mo nga sa iyong salita, naririnig mo kami. And you bend down. That's the reason why, Panginoon, na I will call upon Him as long as I live. Tatawag kami sa Diyos hanggat kaya namin, hanggat kami ay mabubuhay. Kaya Lord, ipinagkakatiwala po namin buhay namin sa iyo at naniniwala po kami gagawin ka. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. At yun po pala, no, kapatid, maraming salamat po sa lahat po na nag-extend ng tulong, no, para po kay Ate Angel na may anak na si Ate Andy. So, patuloy po nating isama sa prayer kasi ngayon po, siya po ay naghahanap po ng guarantee letter para po sa MRI ng kanyang anak. So, ang MRI po ng kanyang anak ay 28,000. Ang GL niya pa lang ay 25,000. So, hinihingi niya sa congressman naman na sana mabigyan ng ah, 3K, no? Pwede pa, Kuya Jazz, sa akin mo na lang, iaabot ko na lang sa kanya kasi iniipon ko pa. May mga natira pa sa akin, iipunin ko pa po. So, yun po. Pero anyway, lahat po, thank you po. At the same time, patuloy niyo pong isama sa prayer itong improvement ng life natin, improvement ng face-to-face, at nawa maging consistent tayo sa pagtulong, no? Kaya naniniwala po ako na ang Diyos po ay kikilos po sa inyo. Amen. So ayun, again, thank you po. Magkita-kita po tayo mamaya. Prayer meeting po namin. Susubukan ko ring i-live, kapatid, no? At least, mapanood nyo po. At the same time, 9:30 po, meron po tayong devotion mamaya. So ayun, thank you po. God bless po. Pagpalain po kayo ni Lord at samahan kayo ng Panginoon lagi. Bye-bye!